back sa ating channel na It's a Trap. So, araw na to, sa inyo, magandang araw sa inyo. At gusto ko lang ibalita sa inyo na magkakaroon tayo ng iba't ibang mga cultivar, no, na mga bago this 2024. Since New Year, no, magandang umpisan siguro yung taon na to ng mga bagong mga cultivar ng mga Venus flytrap. Kasi yung iba talagang napakahirap mahanap, no, lalo na yung mga cultivar na ayun nga tinatago at siguro nga dahil pinaparami pa nila or ayaw talaga nilang mag-release kasi hindi naman nila kailangan ng hindi naman nila kailangan magbenta. So I mean yung mga nasa possession ng mga collector, no, na hindi talaga binibenta basta-basta. So ang magandang balita dito, no, magkakaroon tayo ng mga bagong cultivar doon sa isa kong kakilala na collector na willing siya mag-release, no, ng mga bagong cultivar. Ayan. So una na dito yung unang na-receive natin. Ito galing naman to sa iba, no. So ito yung Asura or yung red na type na parang galing sa lineage, no, ng mga Schuffentel or sa Philippines, no, may kilalang cultivar yung Shenron, no, iba pang cultivar yon. So ito naman yung Asura. Ito yung isa sa mga pinaka dream plant nating mga nag-aalaga ng Venus flytrap, no, carnivorous plant. Dahil ito hindi siya tulad ng mga green na tulad nito. Ito mahal rin to, pero syempre kakaiba pa rin pag nagkaroon ka ng kulay pula. Kasi kahit ako ngayon sa tagal-tagal ko na nag-aalaga, ngayon pa lang ako nag-decide na mag-acquire nito. Ayan. Ito yung Asura na red na na Venus flytrap. Ang kakaiba sa kanya, may dumaang stopper. Yung kakaiba sa kanya ito, no, yung parang Shenron or yung parang yung may mga marka-marka yung kanyang petiole. No, ang maganda nito pagka lumaki, red siya, tapos wait lang, punta tayo dun sa Shenron na totoo. Ito, common lang to pero maganda rin siya kahit na common. Kaya nga pagka may nagtatanong sa akin kung ano yung i-recommend ko sa kanila ng mga unique traps, ito na yun. Diba? Ang ganda ng petiole nila pagka napulsan mo tapos establish na, diba? So maganda yung datingan niya, diba? So yung iba syempre mga matatagal na nag-aalaga ng mga carnivorous plant, no, nagsasawa na rin sa ganung kulay. At nakakatuwa sa na pagka naka-acquire ka ng bago, halos hindi ka makatulog, no, pag hindi pa nakakarating sa iyo yung plant. Tulad ko nung na first na na-acquire ko to, talagang pinag-ipunan ko muna at pinag-isipan ko ng halos ilang araw dahil hindi ko to murang nabili. Ayan. So nakuha ko to ng 6,500. Actually tinawaran ko pa, no, kasi meron pang binibenta siya na 8,500 yata yun, na mas malaki konti dito. Sabi ko yung mas maliit na lang, no, so nakuha ko to ng 6,500. Tapos diniscount niya ako ng 500. Pero parang ganun pa rin kasi sa delivery fee, hindi naman ako papayag na ganito kamahal, ipapadaan ko lang sa halimbawa LVC or JNT o kung ano man, pinalalamove ko na para ilang oras pa lang nandito na sa akin. So pwede nyo rin gawin yon nandito sa atin na pagkabibili kayo. At sa tingin nyo sulit naman yung palalamove nyo dahil day 1 makukuha nyo na. At hindi tulad dun sa mga long shipping na medyo lalamog ng kaunti. Pero wala namang problema dun pagka tumagal ng shipping. Actually ako minsan mas preferred ko pa yon, no, kasi nagre-reset yung plant. Although maliit yung mga nilalabas niya sa umpisa na traps, pero hindi ganun katagal yung acclimation niya pagka alam mo na kung paano gagawin. May video na tayo tungkol dyan, kaya siguro reviewin nyo na lang o kaya gawa natin ng bago para medyo updated.
So ayan, no, ito yung isa sa mga bagong cultivar na i-release natin ngayong 2024. No, ayan. Kasi ito mapaparami na natin 'to. Kasi ayan, nag-propagate na rin tayo pagdating. No, ayan. So ibibideo ko rin pala yan, no, pagka may bago uling dumating. Kasi may paraan para pagdating ng plant sa inyo, siguradong last yung pangingitim nung matulad na ito, di ba? Dumating siya, nangitim lang itong isa. No, tapos etong propagation, nangitim na yung kalahating petiole. Although pagka tumubo yan, sigurado hanggang dito na yung pangingitim niya. Tapos may bagong plantlets na. So may mga paraan kung paano nyo malilesen yung pangingitim pagdating. No, pero ang maganda doon pagka intact yung rhizome, no, so wala kayong dapat ipag-alala. Natutubuan kasi ng mga panibagong Venus flytrap yun eh. No, so ayan, ito yung isa natin may re-release, no, sa 2024. Bukod doon, itong St. Patrick's Beard, no, dun sa mga wala pang alaga na mga tulad ko dati. Wait lang, may tumatawag. Ayan, ito nag-message. Nag-aalok ng mga paninda ngayong Christmas season. Ayan, tapos yung iba naman nagtatanong tungkol sa pag-aalaga. Anyway, saan ba tayo? So, ayan, itong Asura, ayan, i-out natin to this 2024. So, watch out, no? Plano ko tong ibenta ng mura lang, no? Hindi ko na tutubuan dahil nagkaroon na naman ako ng maliit na propagation. Tapos, kukuha tayo ng maraming Asura, no? Kung saan natin to kinuha. Kaya, ayan. Makakapag-release tayo ng mga Asura ng small, medium, and large. Hopefully, kasi paparamihin pa natin yan next year. So, sumunod pala ito, dito na nga pala tayo. Kung yung mga wala pang mga pom-poms na, yung mga pom-poms yung parang ganyan, may mga bristle, tas bilog yung drops niya. Oh. Ito maganda kasi ito yung parang isa sa mga pangarap ko dating Venus flytrap, tapos nagkaroon ako. Ngayon, may chance na rin akong makapagbenta nito. Although wala pang new growth, no, sa propagation natin, makakuha tayo ng mga panibagong mga St. Patrick's Beard. Ito yung cultivar na ito sa St. Patrick's Beard. Bukod doon, baka makakuha rin tayo ng pom-poms, no? Tapos yung mga weird traps, no, tulad halimbawa nitong mirror, meron pa tayong parating na Cerberus, no, at kung ano-ano pa na mutated or weird traps. Yung tipong ganyan, no? Parang yung vampiro natin, hindi pa natin i-release yun, pero next year, i-release tayo nun. Maganda rin kasi yun dahil sa isang petiole, meron siyang mga 1 hanggang 3 or 4 na traps na naka-attach. Diba, kakaiba? No, magkakaroon tayo, magre-release rin tayo ng mga tulad nito. Ayan, yung mga, ito yung cap trap, no, makapag-release na rin tayo niyan. Tapos, ano pa ba? Yung upright, no, mahaba na cap trap, no, ayan. Tawag din nakalimutan ko lang. Tapos, ano pa ba yung ibang parating? Ayun, yung galing sa Feature Plant Farm, dahil hindi na rin sila nagbebenta ngayon, no, mag-out na rin tayo nung red long fingers, no. Pero syempre, siguro may out natin yan first or second quarter ng 2024 kasi syempre paparamihin pa natin yon at pagagandahin. Una-una pagagandahin syempre. Kasi syempre gusto natin activated and well-established na outdoor. Although galing yun sa outdoor, kaya lang manggagaling sa medyo malayo-layong lugar, no. Kailangan nating acclimate, no, dito sa klima dito sa Pilipinas. So ayan, no, at least may idea na kayo. Tapos ito pala, no, i-search nyo tong cultivar na to na Diabolic Horn, no. Napakaganda niyan, no, mapa outdoor or indoor, no, napakaganda niyan. Kaya no, ako excited na rin ako na makapag-release nito. Ayan, tapos ito naman Wifula or white na Venus flytrap. Maraming cultivar ng white, no, pero ang problema mahirap sila paramihin. Kaya siguro ito yung mga paisa-isa na nating may out dahil kahit gusto nating mag-out ng maramihan, hindi natin kaya kasi ang bagal ng growth ng white. Lalo na yung mas white pa dyan na variegated. No? Doon naman sa mga bloodinars na naghahanap, sabi, purchase ko agad yun, sir. Check out ko agad, no? Basta't meron ka. Sabi ko, pasensya na, wala akong bloodinars ngayon.
Pero soon, no, pagka nakaano tayo, buwelo-buwelo, mag-out na rin tayo ng bloody nurse, no? Kasi mag-out tayo ng mga marami-raming mga iba't ibang cultivar next year. Ayan. So, pag-pray natin na makarating ng mas mag-aayos yung mga ibang plans natin na paparating. Bukod doon, ayan, naka-acquire na rin tayo ng Joe Smiley. Ito. Ayan, so maraming natatakot na mag-alaga daw niyan dahil nadala na sila dahil sabi nila yung mahirap. So, tingnan natin kung anong magiging epekto nito sa outdoor. Kasi mga indoor yung mga natanungan ko. Sabi nila talagang mahirap daw yung alagaan sa, ayun nga, sa kanila. Sa indoor, no? Tingnan natin sa outdoor kung ano mahirap, mas mahirap ba or sakto lang. Ayan. At yun pala, yung wacky traps, no? Ayan yung isa sa mga classic na hindi maparami-rami at ma-stable sa outdoor, no? Magta-try ulit tayo. Ayan. So tingnan natin kung mapaparami at mapapaganda natin 'yan. No? At marami pang iba na paparating na mas rare pa dito sa mga nakikita niya. Ang tanong na lang yung budget, 'di ba? Kasi hindi naman natin i-acquire ng isang anuhan lang. So, gagawin natin. Uy, may tumubo ng mga seeds na tinanim ako last time. Dito ko pa naman pinatong tong mga plants natin. So, wait lang. Ay, wait lang. May nakita ako. So, wala sa plano to kasi sabi ko hindi tumutubo yung mga seeds na nabili ko eh. Ngayon may nakita ako nag-germinate ba? Kakaiba to So, wait lang itabi natin tong mga to kasi wala na tayong mapaglagyan. Arrange nga natin itong mga plants natin dito. Ayan. May mga tumubo na seeds. No? Hopefully pati yung yung dalawang kasarian na Nepenthes na patubo rin natin. Pero itong mga tumubo ay ayan, Philippinensis. Ayan. Speaking ng Philippinensis, may iaw tayong mga Philippinensis na seedling. Ayan. Ito nagsitubuan na. Wow, ayos So hindi pala totoo yung ating theory na yung mga sa itsura nakikita yung kung okay yung pag-sprout ng seeds. Dahil ito para sa akin ang pangit. Ang pangit ng quality ng seeds na to. Kasi bukod sa tuyo na yung pods, yung yung mga seeds niya, may mga amag to eh. Kaya sabi ko, hindi ako maasa na tutubo to. Pero ayan, in your face tayo, tumubo. So ito, meron tayo dito tinanim din. Wala pang tumutubo dito. Dun sa, mas maganda yung quality na ito ba't hindi dito agad tumubo? Anyway. So, gustuin nyo yan. Kung hindi pa tayo nag-vlog ngayon, hindi natin makikita. Ito katatanim ko lang, itong campanulata. Ito namang nakuha ko na alata, truncata ex alata. Mas nauna ko itong itanim parang wala pang sign ng pag-germinate. Ayan Marami-rami rin yan Mga 7 pods yan na tinanim ko na sabay-sabay. Mas fresh yan dahil nagkakak pa lang hinarvest na yan. So wala pa. Tignan natin yung iba dahil may mga nauna tayo. Meron na rin germinate dito yata. Wait lang. Tuloy, mamekos-mekos tuloy ito yung content natin Kasi pambihira to kasi sinukuhan ko na tong ibang seeds dito. Kaya sabi ko, hindi rin talaga maganda pala na nagtatanim ng sobrang dami. Kasi nga, nasasayang yung space. Pero tingnan natin parang wala. Nakita ko kanina nandun langgam. Tingnan natin. Wala nakita yan. Parang wala pa to. Namalikmata lang ba ako kanina? Wala pa tong isa. So diligan natin to. Tuloy natin yung pagdidilig.
Katulong siguro yung mas maaraw na sikat sa kanila. Kasi itong mga nasa ilalim hindi tumubo basta-basta Kung sino pa yung nasa ibabaw at naaarawan ng regular, ayun pa yung tumubo. Anyway, so kakaiba yan kakaibang experience yan. May mga ganyan tinatandaan ko kung ano yung naging ginawa ko para mapa-germinate siya. Kasi learning ko rin yon para sa susunod. Pwede kong ulitin o kaya kung failed naman, iba naman, di ba? So yan. Yun-check ko rin kasi may mga iba sayang rin naman yung propagation natin. Ito marami na tayong napa-germinate na seeds. Pero hindi lahat successful. Ito parang luma na pero nag-germinate pa. Ayos So yan, anyway, salamat sa pagsama nyo sa akin. Pasensya na, medyo na-hype lang rin talaga ako dun sa mga i-release natin next year. Ayan. So hopefully, maibenta natin to sa tamang presyo kasi hindi ko rin talaga mura to nakuha. Hindi ko naman pwedeng bababain yung presyo na ito, magagalit lahat ng mga kasama natin sa community. At syempre kayo rin, sabihin sinisira natin yung presyo. Pero nabili naman talaga natin to ng medyo mahal na 6,500 ang pinresyo nga dito. Actually, may nagtanungan ako, mas maliit pa dito, 6,500. Kaya naghanap ako ng iba pang supplier, dapat doon ako bibili. Kaya lang medyo mahal sa akin yung 6,500 na napakaliit pa. Kaya ito, medium size, nakuha ko ng 6,500. So, ayun, doon tayo magbe-base ng presyo doon sa nakuha natin. Kasi doon naman na talaga yung source na. So, hopefully, next year, makapag-release tayo na ito ng Asura. Masarap rin naman makakita ng malalaking klase na Venus flytrap ng gantong type. Tapos malalapad pa yung pete yun, di ba? Exciting. So, ayan, bukod doon, meron mga tumubo dito pala na pygmy na sanju, although binili ko to as gimea or yung seeds lang nila. So nag-isip ako, total napatubo naman natin dito kung maglaragdag tayo. Kasi isa lang yung gimea na binili ko, dalawa yung nilagay niya. Nag-try lang rin kasi ako. Sa 50 pesos yung isa na seed, di ba? Isang seed 50 pesos. Bumili ako ng isa, tapos dinagdagan niya ng isa. Kasi nga, bumili rin ako ng ibang mga seed sa kanya tulad yan. So ngayon, may supplier na rin tayo ng manggimea. So tingnan natin kung makapagpatubo tayo ng iba't ibang klase na pygmy sanju. Bukod doon, meron din tayo ng mga pwedeng alagaan. Tulad na ito, na blue na pink, hindi lang masyadong blue yan dahil wala sa masyadong maaraw. Pero sa tingin ko okay siya sa ganitong setup Mas malalaki yung dahon niya, mas maganda yung itsura, tsaka yung kulay niya hindi masyadong halata dito sa camera ko. Ayan, pero tingin ko nakikita nyo naman na may diferensya. So blue na yan sa pingikula. Na pala to successful yung propagation natin dito. Tingnan nyo. Yan. Di ba may propagation na dito. Ito pa, mas maganda yung outcome nito Samantalang takot ang mag-alaga na ito dati. Ito pa yung tama ba to? Tama yan. Kala ko damo lang ito pa. So may mga propagation na tayo na ito. Ibig sabihin, yun nga, so pingikula siya. Same lang siya ng propagation ng ibang mga pingikula natin. Maganda medyo kampante na rin tayo sa pag-aalaga ng pingikula. So mahirap lang dito, pagka masyado ka nakampante, napapabayaan mo. Kaya dapat focus tayo, Huwag nating hayaan na maging mayabang tayo sa pag-aalaga. So maging maingat, At sabi ko nga, mas maganda na ipag-pray natin talaga yung mga ginagawa natin. Kahit pagtatanim o kung anong gagawin natin sa maghapon. So ngayon, ito,
magdidilig tayo, pero sa isang video na to kasi may mahalaga akong puntos na gusto kong i-share sa inyo tungkol sa pagdidilig. So happy holiday sa inyo, sa inyong lahat at sa inyong family. God bless sa inyo. At kita-kita tayo sa sunod na video. And sana kahit na silent prayer lang, mag-pray tayo kahit na 1 minute, after ng video na to, maging pagpasalamat tayo sa lahat ng blessing, na ating na-receive this 2023. Yun lang. God bless and bye-bye.